13 anyos by Aljo na dalagita sa Bulacan, ginahasa ng sariling tiyuhin noong nakaraang buwan. Ito nga wala tayong death penalty. Ito yung dapat ikulong na hindi na dapat sikatan ng araw. Dapat patuwa rin to tapos Yan. balatan. Yan. Pero inabot pa ng ilang linggo bago nasampahan ng kaso ang suspect. Ang dahilan ng pulis, pila raw kasi ang pagpapamedical ng mga nagrereklamo. So, mahabang pila. Pang number 59 yata sila sa pila. Narito po ang aming report. Layo. Lumapit sa ACT-CIS Party List Action Center at Punto Asintado Reload ang mag-inang ito na mula pa sa San Miguel, Bulacan. Ang kanilang hinaing ang mabagal daw na paghahain ng kaso ng pulisya sa gumahasa sa 13 anyos na dalagita. Kwento ng ina ng biktima na si alias Ana, noong ika-25 ng Agosto niya nalaman ang krimeng ginawa sa kanyang anak ng 21 anyos na mismong tiyuhin ng biktima. Sa tulong na rin niya ng cellphone video kung saan nakita ang tangkang panghahalay sa dalagita. Hiniram po ng hipag ko yung cellphone ng anak ko. Tapos yun nga po, nagkalutkot po siya ng gallery ng anak ko. Nakita po yung pinaka-video po. Tapos nagulat nga po ako, biglang tumatakbo sa akin yung hipag ko. Tinatanong po kung bakit daw po nakapag-video yung anak ko ng ganito. Nang usisain naman ni Ana ang anak, doon niya napag-alaman na nagsimula ang panghahalay ng suspect noong 8 taong gulang pa lamang ang biktima. Ngayon lamang daw nagkaroon ng lakas ng loob ang dalagita na palihim na kuhanan ng video ang ginagawang panghahalay sa kanya para mayroon siyang magamit na ebidensya. Noong araw din na yun, agad na nagtungo ang mag-ina sa San Miguel Police Station para magsampa ng kaso laban sa suspect. Pero ang problema, inabot ng ilang linggo ay hindi pa sumasailalim ang biktima sa genital examination na isa sa mga requirement sa paghahain ng kaso. Maghihintay daw po kami ng medical siya bago siya. Nagtatanong nga po kami kung paano po ma'am yung kaso niya, ganyan rin. Yun nga daw po, maghihintay po kami bago lumabas yung warrant, yung medical nga daw po. Sabi daw po, i-schedule nga daw po siya ng kabilang linggo. Sabi niya po, din nung po, nag-update po uli kami. Sabi Huwebes or Biyernes daw po. Hindi po nangyari yun. Tinungo ng aming team ang istasyon ng pulisya sa bayan ng San Miguel para hingan sila ng paliwanag sa nangyari. Ayon sa investigador, hindi agad na proseso ang pagsasampa ng kaso sa suspect dahil pila ang pagpapamedical sa mga naghahain ng reklamo. Tayo po kasi by schedule po kasi ma'am yung genital natin. So ma'am kasi sunod-sunod po kasi sila ma'am. Bali po, in-schedule ko naman po sila ma'am. Kaya po nung kausap ko po si complainant nung Sunday, sabi ko this week naka-schedule sila. Tuesday nga po yung schedule natin ngayon po. Nitong Martes, tuluyang sumalang sa medical ang 13 anyos na biktima. Agad naman daw ipoproseso ng pulisya ang mga dokumento para tuluyang masampahan ng kaso ang suspect. Nakapag-genital na po yung complainant po natin. So hindi po tayo nakaabot ngayon sa pag-file po ng kaso. Kaya po bukas po ng umaga magpa-file na po sila ng kaso po. Ikaw, nag-aral ka ng law. Yung pag-medical nila, hindi ko alam kung anong sinadya ba ni corporal yan. Pag pinamedical mo yan, maghihilom yung sugat. Ano pang silbi? Yun ang magiging ebidensya na ni-rape. Tama. Kung naghilom na yung sugat, wala namang sugat. Sabihin, wala namang yan sa kanyang genital, sa kanyang puwerta. Wala namang kasugat-sugat nito. Dahil ilang linggo na, ilang buwan na. Didismiss ang kaso. Dapat ka immediately. Si corporal naman, ikaw namang corporal, Sus Mariosep. Dapat nga mas lalong tinulungan mo dahil babae yung complainant, babae ka. Nako, baka naman kamag-anak mo yung sa OTS. Hindi kaya, yung kumain ng dolyar. Ay, Diyos ko po. Bakit mo ganunin? Sasabihin mo nakapila ng ilang linggo? Time of the essence dyan, partner. Kasi nga, pag gumaling yan, humilom na yung puwerta ng babae, wala na yan. Pagdating sa medical legal, clear. O ano pang ebidensya ngayon?
Tuluyan na daw nakasuhan, partner, ng rape. Kung hindi pa third tayo of rape. pumasok, kung hindi pa tayo nagyaw-yaw, hindi pa makakasuhan yan. Sus Maria, kayo naman ho dyan sa PNP, kayo mga investigador, ha? Common sense. Yan, sasabihin nyo, nakapila yung pangre-rape, ay medical legal. Pag humilom yan, hindi po ako doktor, pero alam ko, nagbabasa naman ako. Pag humilom yan, di wala nang ebidensya na ginahasa. Yan. Tama? Tama. Tatanggapin mo ba sa korte, attorney? Medyo ano na yan, pag-aralan, no? Ano ba yan? Pwede bang tanggapin o hindi, no? Wala. Yun na nga, dapat pabilisin, no? Bilisan kaagad yung Dapat proseso. matik. May Matik, oh. na-rape po ako. Halika na, punta tayo dito. Oh. Ano ba, sasakyan naman kayo dyan? Ano Rape ba yan, kayo? eh. Wala ba kayong sasakyan? Ano ba sasakyan nyo? Kalabaw dyan? Kabayo? Ano ka na yung gusto mo ng, Diyos ko, nagpapakabait na ako. Praise the Lord. Wala, pasensya na. Yung rape kasi, partner, kahit sino pwede magsampa ng kaso. Oh. O kahit sino pwede magsampa ng kaso, agad din yung aksyonan yan. Yan. Yung proseso. May due process. Gas-gas na kasi yung due process, partner. Gas-gas na masyado yung due O, nasa process. linya na. Ay! Si PNP General, PNP PIO General Maranan. General Maranan, magandang umaga po, sir. Sir, magandang umaga po, Congressman Erwin. Opo, At sa inyo po, tagapakinig. kasama ko po si Aljo Bendio. Sir, may lalapit lang kami. Siguro kailangan ng napapanahon na i-seminar ang ating mga investigador, ang ating mga police station sa buong mundo na kapag may nilapit na rape, sir, ay dapat kaagad ipamedical. Kasi may nilapit kami, may lumapit sa San Miguel, Bulacan PNP na kaso. Last month pa po, na-delay dahil wala pa raw schedule para sa medical exam. Alam naman natin, sir, pag rape, pag yan ay tumagal na, naghilom na yung sugat, ano pa magiging ebidensya? Ngayon, siyempre, sasabihin na ng medical legal, hindi na rape ito, clear ito, walang sugat. Tama po ba, General Maranan? Yes, tama po kayo, Congressman. Dapat immediately, na ipamedical po sapagkat naghihilom nga po yung sugat dyan. So, dapat sa lalong madadaling panahon, maipamedical po. Opo, siguro sir, next time pakisabihan po lang, pakibabaan ho ng memo, hindi lang itong San Miguel Police Station na ito, hindi lang yung si Corporal na babae pa naman, ang palusot sa amin nakapila daw. Ay Diyos ko po, after 3 weeks ko, hindi pa namin sinamahan, hindi pa po sila kikilos. So nung sinamahan na po namin, ng grupo namin, tsaka pa lamang kumilos. Ngayon, tuluyan ang nasampahan ng kaso, ang suspect na tiyuhin mismo ng bata, General Sir. Yes, tama po. Hayaan nyo po at ako yung makikipag-coordinate sa ating Director for Investigation Opo. para mag-issue po ng memo reiteration para sa ating po mga investigador. Sa Bulacan po nangyari yan. San Miguel, Bulacan po. San Miguel Police Station sa Bulacan, General. Opo. Opo. Sige po. At ako'y pagkatapos natin mag-usap, kakausapin ko po yung Director na Alright. Thank you, sir, for picking up our call. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo, General Roderico Maranan, sir. Yes, sir. Magandang umaga po at salamat po.